Buenos dias, damas y caballeros. This week, tinanong si Claire Castro ng mga miyembro ng Malacanang Media whether tuloy-tuloy pa ba yung investigasyon sa flood control anomaly. Kasi sabi nila, dati-rati itong ICI ay araw-araw kung gumawa ng press con, magbigay ng update sa investigasyon. Pero ngayon sabi nila, anong assurance ng Malacanang? Mukhang tahimik ng Malacanang ang DOJ at ang NBI ukol dito sa issue ng flood control anomaly. Bakus, yan na lang nga, the ICI ang talagang tutok na tutok dito sa issue ng flood control anomaly, ay pinatay pa to. Kaya ang tanong ng Malacanang Media, ano na mangyari sa flood control investigation? Ang sagot ni Claire Castro, tuloy-tuloy. Sabi niya, in fact, ang ginamit niya word ay overwhelmed or hindi daw underwhelmed. Overwhelmed. Kumbaga binabaha ang DOJ at Ombudsman's Office ng mga detalye at reports ukol dito sa flood control anomaly. So overwhelmed, ibig sabihin sa dami ng mga alegasyon, sa daming taong involved dito sa flood control anomaly, halos hindi ma-actionan lahat ito ng Office of the Ombudsman at DOJ. Sabi niya, overwhelmed, not underwhelmed. So kumbaga, sobra-sobra, hindi kulang ang ginagawa ng gobyerno. So, dahil na-close na nga, end of March, itong ICI ay na-forward na sa gobyerno itong mga finding nila. Kaya sabi niya overwhelmed. Kumbaga binaha ang Office of the Ombudsman at DOJ ng mga detalye sa ukol dito sa flood control anomaly. So ito at last, inamin na ni Undersecretary Claire Castro yung matagal na natin sinasabi na hindi talaga dapat pinatay ang ICI. Yan, kung seryoso si President Bongbong Marcos to really ferret out the truth, to really get to the bottom of the flood control anomaly. Kung wala siyang pinoproteksyonan na pinsan at anak, sana hindi pinatay ang ICI. Kasi si Claire Castro na nga sinasabi, overwhelmed. Halata naman kahit hindi naman sasabihin ni Claire Castro, kitang-kita naman na hindi talaga kaya ng Office of the Ombudsman, hindi talaga kaya ng DOJ. Tingnan nyo, sila mismo nanggaling yun sa kanila kay President Bongbong Marcos mismo, kay Ombudsman Boying Remulla mismo, sa kapatid niya si John Vic Remulla, at kay Claire Castro. Sila mismo nagsabi early December, na meron ng mga top government officials, akala natin si Cheese, si Jinggoy at si Joel Villanueva, na nakakulong na. Ibig sabihin, kumpiyansa sila na kasi ngayon sinasabi nila binubuo pa nila yung mga
yung mga pinapalakas pa nila yung kaso, binubuo pa nila yung mga ebidensya. Pero ibig sabihin, that time pa lang, December pa lang, nakita nila may malakas na ebidensya na at kaya na nila i-file yung kaso. Pero kung na-delay sila, yung December 25 magiging yung December 2025 magiging Christmas of December 2026 na siguro. Kung na-delay sila, ibig sabihin, tama yung sinabi ni Claire Castro. Overwhelmed sila. Kumbaga, sila. Hindi nila kaya asikasuhin. Di ba, sabi ng isang former ICI official, mga 1,500 katao talaga involved dito sa katiwalian na ito. So, this means na maling-mali yung decision ni President Bongbong Marcos to terminate the ICI kasi kulang na nga, overwhelmed na nga ang ombudsman at DOJ. Hindi na nga nila nakakayanan na habulin yung mga deadline na sila mismo nag-set. Pinatay pa nila yung isang komisyon na dapat malaking tulong sana, di ba, naka-recover ng 611 million pesos na nakaw na yaman. So bakit pinatay? Sana hinayaan ito kagaya ng PCGG, Presidential Commission on Good Government. Hinayaan ito mabuhay ng 10, 20 years. Ang kwan nga buhay pa eh. Ang PCGG, hinahabol pa rin yung mga nakaw na yaman ni Marcos, ni Ferdinand Marcos Sr. kasi at naka-recover na sila almost 1 trillion. Binayaran na nga yung mga biktima ng human rights abuse. Kasama na sila Eta Rosales at mga madre, yung mga na-rape na mga madre. Nabayaran na rin yung kuha nila, hundreds of thousands in damages. So, pwede ito mangyari sana sa dito rin sa kasi hindi na kwan pa yan dadaan pa yan sa mga korte. So matagal itong proseso hindi naman pwede pag-file ng kaso bitawan na. Yan nga ang purpose ng ICI, para i-build up yung kaso, i-submit yung investigasyon nila sa DOJ at ombudsman, mag-file yung ombudsman sa Sandigan Bayan, at DOJ mag-file sa mga korte. And then habang busy ang DOJ at ombudsman sa paglalaban sa kaso, sila gagawa ng mga panibagong investigasyon tulad nito. Dito pa lang nga sa Bulacan hindi pa nga tayo napunta sa, di ba, lumabas rin sa privilege speech ni Ping. Grabe rin yung katiwalian sa Oriental Mindoro. Pero dito pa lang nga sa Bulacan, nakabuo na tayo ng 611 million. What more kung hinayaan mabuhay ang ICI at nagsimula na nitong investigasyon sa Oriental Mindoro. What if nagsimula na itong investigasyon sa Mindanao? What if nagsimula na itong investigasyon sa Leyte, lugar ni Romualdez, sa Ilocos? Wala, siguro yan ang pinipigil nila. Gusto nila hanggang dito lang sa Bulacan ang investigasyon ng ICI. And then kasuhan yung mga involved sa Bulacan anomaly and then forget na the rest. Sabi ni President Bongbong Marcos sa presentation niya, all over the country itong katiwalian, all over the country, di ba? Sabi ko sa inyo, doon sa barangay ko o sa Zamboanga City, sa mismong barangay ko, meron mga pekeng unfinished, hindi non-working mga mega clinic na ginawa ni Bongo. So bakit hindi yun iniimbestigahan?
hanggang ngayon akala ko pati yun imbestigahan ng ICI. Pero embes ginawa yun ng ICI, namatay pinatay ang ICI ni President Bongbong Marcos. Kasi siya lang man pwede pumatayan kasi siya rin nag-create niyan through an executive order. So grabe talaga. Harap-harapan talaga panluloko sa atin sa ating taong bayan. Kawawa talaga tayo. Ginigisa tayo sa sarili natin mantika. So akala natin kung bago sana yun bago patayin yung ICI, sana sinuportahan muna yung ICAIC proposal through a resolution ni Leila de Lima na mag-create muna ng independent commission for infrastructure corruption. Pero wala wala na tayo narinig ukol doon. So wala, pinatay talaga. Kung pinatay sana yung ICI and then na-replace yung ICAIC ni Leila de Lima or yung tinatawag ni Tito Soto sa Senate version naman na People's Court, sana tuloy-tuloy pa rin yung paniwala natin na seryoso si President Bongbong Marcos para habulin itong mga involved sa katiwalian sa flood control anomalies at hindi budol-budol yung ICI. Pero with the termination of the ICI, habang hindi pa kaya gampanan ang role o hindi pa kaya, sabi nga ni Claire Castro, overwhelmed ang ombudsman at DOJ kasi unlike ICI, marami ring ibang kaso inasikaso ng DOJ at ombudsman. Nandyan pa yung plunder ni Pulong, andyan pa yung Atong Ang case, andyan pa yung Arnie Teves case, lahat, marami sila. So dapat meron talaga isang body just to go after flood control robbers, plunderers. Pero yan nga siguro iniiwasan ni President Bongbong Marcos dahil napunta na ang investigasyon sa pinsan niya at anak niya. Kaya pinatay na niya. So yun, klarong-klaro talaga. With the admission of Claire Castro na overwhelmed ang ombudsman at DOJ, na nabudol-budol lang talaga tayo. Nabudol-budol kasi dapat hindi pinahina yung investigasyon sa flood control, dapat pinalakas through the establishment of a stronger body to go after the corrupt government officials and private individuals na kumita sa flood control anomaly. Okay, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.